Peace Rally para sa kapayapaan. Eh, syempre naman po, mga bossing, yung mga miyembro, syempre, ako mga boss, naniniwala ho ako, yung mga miyembro gusto yung kapayapaan. Sasali kami dyan para makaisa kami o kaisa kami nung kapayapaan sa Pilipinas. Ganyan. Di po ba? Tapos pagdating mo doon sa rally, aalis ka muna ng bansa. Ng bansa. Aalis ka muna ng bahay ninyo. No? Aalis ka muna ng bansa mo. Nay, sama ako sa rally. Huy, loko-loko, magulo yung rally na yun. Hindi po, kapayapaan po ito. No? Kapayapaan po ito. Peace rally po. No? Yung sasamahan, sige, sa simbahan po to. No? Pagdating mo doon sa rally, nakita mo si Marcoleta, binibira yung gobyerno. Kapayapaan pala yun. Yung ba ang kapayapaan? Pagkakita mo doon sa rally, no? Saan damakmak ng mga DDS? So ngayon, no, hindi nyo masisisi ang mamamayang Pilipino na isipin na yung rally na yan, political. Di ba? Political. Mga bossing. Sila Bongo, si Robin Padilla, sino pa ba? Si Bato de la Rosa. Tapos maisip-isip mo, alam nyo mga kababayan, simple lang. Yung yung doon po sa pangalan nito, yung sa impeachment ng Vice Presidente, simple lang. Kung ako, sasabihin ko, kung ako, supporter ako ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, sasabihin ko sa inyo, sige, tuloy natin. Bakit? Para malaman natin ang katotohanan. Ganun lang. Di ba? Pero ayaw. Nagpahayag pa. No? Ang sabi mas madami pong problemang mabibigat ang ating bansa. Hindi ba mabigat yung corruption? Bilyon, trilyon yung naririnig natin na nawawala sa ating bansa. Hindi ba mabigat yun? Di po ba? Eto, tingnan nyo. Kaya ako naniniwala ho, mga bossing, merong mga nadala, no? Merong mga nadala na miyembro na syempre iisipin nila na sumama kami doon, pumunta kami doon sa rally, nung peace rally, halos si Marcoleta lang ang nagsalita, tapos mga bisita pa, mga DDS, sila Bongo, ayan. No, baka yan, wala, political lang yan. Baka yung iba, syempre, ang gusto lang naman nila, marinig yung salita ng Diyos, ang gusto lang naman nila, yung magandang balita. Di po ba? Tapos ang aabutan si Marcoleta. May sinasabi, mataas na po ang presyo ng Sabi ni Camilla, the Duterte group would sell their soul to the devils, no? Just to be in power to cover the truth of their heinous crimes. Yan naman talaga ang dahilan kung bakit nila binibira ng binibira si Pangulong Bongbong Marcos kahit yung mga yan, may mga utak yung mga yan, alam nila yung mga pinaggagawa nila, yung mga pulburon video na sinasabi, nagtatanga-tangahan na lang yan. Kasi nga pagka yung pulburon video na yon napaniwalaan ng taong bayan, sino ang makikinabang? Sila, makakabalik sila. Hinto ang investigasyon, hinto ang impeachment, hinto lahat. No? Bato, hindi na makakarating ng ng Netherlands. Yun lahat yan. Di ba? Yun lahat yan, mga bossing. Kaya magtataka ka, transparency dito sa gobyerno ni Bongbong Marcos, natutuwa nga lahat ng Pilipino. Hindi natin lahat. Mga DDS, hindi. Pero natutuwa po ang majority ng Pilipino, mga kababayan, dahil ito inihahayag, inilalatag ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po mga bossing, para maging transparent po sa mamamayang Pilipino. Para maiwasan, kayo ba dyan sa INC, okay sa inyo yung nagulantang kayo dun sa desisyon kay Joel Villanueva?
May transparency ba yon? Sige nga, sige dito. Um, Doon sa mga nandiyan. Transparency ba ang tawag doon? Yung desisyon kay Joel Villanueva, nagulat tayong lahat na binaliktad na pala ni Martires. Okay sa inyo yun? Transparency po ba yun? Hindi, di ba? Kasi hindi pinaalam sa atin eh. Na tayo, alam nyo yung kaso, kapag may kaso, merong isang nagkaso at may isang biktima at may isang nambiktima. No, sa sitwasyon na una yon, mga kababayan, feed up, pera ng bayan din. Ano po? Ang hatol kay Joel Villanueva, dismiss. Sa madaling salita, sino ang biktima? Taong bayan, dahil pera ng taong bayan yun. Gulat tayo, bigla na palang dismiss si Villanueva, as in dismiss na wala ng kaso at wala ng pending na mga kaso. Okay sa inyo yan, okay? Di ba? Yun pa lang eh. Kaya sabi ko, kaya iniisip ko, ang daming nangyari. Pati yung SALN, harap-harapan sa atin, di ba, na hindi na magiging madaling makita ng publiko yung SALN. Yun, kay Martires at kay Duterte yun. Bakit walang ganito na rally? Walang transparency and accountability. Di ba? Bakit po wala tayong parali doon kay Duterte? Oy, itatago yung hindi na basta-basta pwedeng makita ng mamamayang Pilipino yung mga statement of account and liabilities nitong mga politiko na to. Bakit walang parali na, mag-rally tayo, transparency ang kailangan natin. Bakit ito, kung kailan inilalatag na lahat, bakit biglang transparency? Di ba? Kaya ang naiisip ko, baka mamaya, bandang huli, sisigaw na. Wag naman, no? Wag naman. Kawawa naman yung mga miyembro. Baka biglang sumigaw ng, pababain si Bongbong Marcos. Wala. Dahil alam po ng bawat Pilipino, ilan na tayo? Lagpas 100 milyon na tayo. 1 milyon man yung rally, 2 milyon man, 10 milyon man. 10 Alam naman natin, imposible yon. 10 milyon man ang rally na yan, 10% lang yun. Wala pa. 119 milyon ang Pilipino. Tapos 1 milyon. Yung panakot nung General, yung Puke. General Puke? Ano apelido doon? Hindi, nakalimutan ko. Sorry. Yung General, yung sinasabi, haabot ng 1.5 milyon. No? Yung mga DDS naman, mapagsamantala naman, sasali sa rally. Di ba? Huwag na kayong umuwi kung gusto ninyo. Sabi ni Shiro Kansaki, Pukis. Mas madami. Okay. Gets ko na. Hindi, kulang kasi yun sa akin, General Puke. Kala ko, Pukis pala with S, madami. No? Plural pala. Okay, gets na. Kayo magalit sa inyo yun. Hindi. Pasensya na ho, mga kababayan. Hindi ho kasi ako makabisado doon sa mga apelido eh. Nagkamali lang ako. Kulang lang ng S or Z ng Z yung sa akin. Puke yung sa akin, Pukis pala. Mas madami. Anyway, mga kababayan, transparency and accountability dito. Kung kailan nagpahayag ang gobyerno, ombudsman, lahat ng ng ilatag sa mamamayang Pilipino, mga kababayan, lahat. Anyway, nasaan na ba tayo? Ito. Mga DDS,